Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe ang pasabog ni Jinggoy, sa wakas nag-resign na. Nako, Senator Bato, Expedea Morales gulat. Nako, yan po ang ating alamin. Binasa ko lang po yung title mula po ito dito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Yan, ha? At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang balita po na lumabas sa hearing ay yung binara nyo si Senator Estrada, at alam niyo naman itong si Senator Estrada piko na piko dahil nung second hearing pa lang sa social media talagang ang mga netizens ay sinasabi palagi mong sinisiraan si Morales, hindi pa naman convicted si Morales, ikaw convicted na, ikaw ay sinabi niyo talaga ngayon. Ano naman ang nag-udyok sa inyo para sabihin na yan harapan ni Senator Estrada? Unang-una, bilang isang Pilipino, may karapatan po ako sa ilalim ng konstitusyon natin. Nakasaad naman po yan sa Article 3. No? Meron po akong kalayaan para makapagsabi kung ito ay katotohanan naman. Expression ko lang naman po yun. Ang sinasabi ko naman po sa kanya, ako hindi pa naman... Mga kababayan, sino bang hindi makakapagsalita ng ganun, di ba? Kung si Senator Jinggoy nga na convicted mga kababayan, nakakapagsalita ng malaya, di ba? At tinuro-turo pa, dinuro-duro pa si Morales at sinasabing sinungaling ka. Yun, walang ano yun, walang halong pag-aalinlangan mga kababayan, no? Talagang mapapasagot ka talaga sa hindi oras, di ba mga karibin natin, like ng ginawa po ni Expedea Agent Jonathan Morales, na sinagot niya nga itong si Senator Jinggoy na kung baga ikaw nga mas masama ka pa sa akin, di ba? Yun po yung ano, di ba, yung sustansya. Ikaw nga mas ano ka pa sa akin, mas malala ka pa sa akin. Man ako napapatunayan ng hukuman. Samantala siya ay convicted na. Ako po, sa pagsasabi lamang po ng katotohanan, gusto ko po talaga harap-harapan. Sa mata niya, sa mukha niya, masabi ko. At tinanong niya ako na sinabi ko raw na hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Totoo naman po, kasi ako, investigador po ako eh. Yan na po ang naging trabaho ko bilang law enforcer. Alam ko po, pagka ako... Then mga kababayan, ito i-share ko lang po sa inyo, no? Kasi napanood ko po yung ambush interview ba yun? Dito kay PBBM, kung saan nagbigay po siya ng komento about dito sa ginagawang PDEA leak investigation dito sa Senado. At sinabi niya nga po doon na parehas po, no? Parehas po yung context ni Senator Jinggoy Estrada at ni PBBM. No, yung pinupunto nila is yung credibility, no, ni Expedea Agent Morales dahil marami daw itong kaso, no? Parehas po sila ng tono kung baga ni PBBM. Panoorin niyo po mga kababayan, nasa ano lang naman yan. Nag-iimbestiga, gusto ko makapag-extract ng information, makapag-elicit ng information dun sa respondent na aking tinatanong. Yun lang po ako na kaya sinabi niya o sinabi mo raw na sayang ang pera ng taong bayan. Totoo naman po. Dahil sa halip na ginagawa niya ang trabaho para mapalabas ang katotohanan at patungkol doon sa PDEA leaks, iba yung ginagawa niya. Ang tinuturing niya ako, akusado, at sa halip na resource person na makakatulong para makapagbigay ng inputs doon sa kanilang sinasagawa investigasyon. At sa halip, ang ginagawa po niya sa akin ay character assassination. Yung mga issue na binabato niya sa akin ay panay irrelevant naman, hindi po relevant doon sa issue. So tama po mga kababayan, tama po yan na sinasabi ni Morales mga kababayan, no? At I think yung iba po dito ay agree talaga dyan sa sinasabi ni Expedea Agent Morales, no? Na lumalayo po sa issue.
no? Na ang number one naman talagang rules, no? Para makuha talaga ang katotohanan ay stick to the issue. Huwag nyo nang pahabain ng pahabain pa. Drama pa ng drama, diba? Kasi pag puro drama na yan, mga kababayan, ay hindi na po acceptable sa taong bayan. No? At gaya nga po ng lagi kong sinasabi, at hinihiram lang po natin kay Senator Senator Miriam Santiago, taong bayan pa rin po kasi hindi naman kayo korte dyan, no? Hindi naman kayo korte para kayo ang humusga, no? Sa mga investigasyon dyan sa Senado. Kundi taong bayan, mga kababayan, kasi pinapakita po ito, no? Nilalive po ito ng mga iba't ibang mainstream media at maging ng ibang mga platforms, di ba? So, taong bayan pa rin po ang huhusga sa inyo. Kaya ayusin. Kakala nyo ba hindi kayo nakikita ng taong bayan sa pagduro-duro nyo dyan kaya, no? Kaya Morales at pag pinagtutulong-tulungan nyo pa, no? Ngayon, hindi naman po si Morales yung target nila na mawala dyan sa hearing na yan, no? Kung di ang mismong chairman, chairman ng committee, gusto na nilang sibakin, mga kababayan, dyan sa committee yan na drugs, no? Well, anyway, sana manindigan talaga si Senator Bato na ipagpatuloy po itong hearing na ito para malaman talaga ng taong bayan kung ano talaga ang totoo. Kasi nawawala na po tayo sa katotohanan, mga kababayan. Instead na mag-focus po dito sa PDLX na ito, napupunta na po yung focus kay Morales at kay Senator Bato. Yan po ang totoo. Kasi po yung mga alipores ng administrasyon, mga kababayan, ay tinitira na itong si Bato, Senator Bato, mga karidi natin, no? So, sino po ba yung sinasabi natin? Alam nyo na yan, trending yan ngayon eh. Ngayon po, kagaya po nung lumabas yung Picoy kanina, sa halip na makakuha ng sustansya doon sa pamagitan ng pagtatanong sana doon sa doon kay Picoy, ay hindi po niya hindi po siya nag-aksaya na makuha yung dapat malaman ng publiko. Sa halip, talaga ang ginagawa niya ay inaatake niya ang aking personal. Totoo po yan, mga kababayan, no? Kasi isipin nyo di ba dun sa conversation ni Picoy at saka ni Enriquez, no? Mayroon pong part na sinasabi na papatayin nga itong si ex-PDEA agent Morales. Di ba inuulit-ulit ko ito, mga karibin natin, di ba dapat bigyan nila yun ng punto, yung sinabing yun, kasi whether totoo man yun o hindi, dahil sinabi niya na may banta sa buhay ni Morales, di ba? Kailangan pong bigyan po yun ng pag-usapan nila yun, imbestigahan nila yun, di ba? Kasi kung totoo man yun hindi at sinabi yun ni Picoy, kailangan managot si Picoy dyan, mga kababayan, no? Kasi kung dito nga lang sa atin, di ba? I-threat ka lang, no? Magkaroon ka lang ng konting threat sa buhay mo. Di ba? Lalo na kung personally pinuntahan ka sa bahay nyo or nagkita kayo tapos trineten ka na papatayin, di ba? O anong gagawin mo? Pupunta ka sa barangay or sa pulis para magpa-blatter. Di ba? Para at least protection mo. Ngayon, mga kababayan, sa palagay nyo po ba, dito sa mga nangyaring ito may protection si ex-PDEA agent Morales doon sa sinabi ni Picoy na may banta sa buhay mo at sasagasaan ka lang or whatever, di ba? Wala mga kababayan, kasi hindi po nila nakita yon, hindi po nila sinilip at hindi po nila binigyan ng punto, no? Hindi po nila pinag-usapan. Instead, ang pinag-usapan po nila at nakikita lang yung credibility nitong or dinidiscredit nila itong si Morales, di ba? Napaka-unfair po talaga, mga kababayan, kasi dapat ang Senado or ang institusyong ito ay magbibigay sana ng proteksyon doon sa kanilang resource person, lalo na kung may ganyang klaseng usapan na may banta sa kanyang buhay.
Diba? O dapat proteksyonan nila yan kasi resource person nila yan eh. At I think obligasyon din nila, di ba? Na hanggat maaari ay panatilihing buhay. Ha? Si Morales, di ba mga kababayan? na buhay. Kagaya kanina, nung sinabi kong convicted siya, nasabi niya, bakit ko raw pinakikialaman yung kaso niya? Eh bakit niya pinakikialaman din yung kaso kung mga kinakaharap na hinaharap ko naman? Hindi po ba? Hindi ba Parang- kayo natakot sa kanya nung siya'y pasigaw-sigaw at siya'y senador? Wala ba kayong takot na naramdaman nung siya'y parang nagdadabog na? Alam niyo po, ako bilang alagad ng batas, hindi po ako nakakaramdam ng anumang takot sa kanya. Siya po, senador, bilang bilang senador ng bayan, hindi naman po ako naging katulad niya na abusuhin ko yung aking tungkulin upang magmaliit ng sino man. Yung ginagawa po niya, sabi ko nga, uunawain ko na lang to, pero sasagutin ko ito ng naayon doon sa kanyang mga katanungan. Ipapaalala ko lang sa kanya na ako parte ng milyong Pilipino na bumoto sa kanya at naniwala sa kanya na ngayon nagsisisi na. Alam niyo bilang isang abogado, pag ikay convicted na, wala nang presumption of innocence. Ang presumption, ikaw ay guilty dahil convicted ka na. Now, bukod pa dun sa conviction niya, kayo ba may kahit anong kaso involving bribery? Kasi si Senator Estrada na-convict po for bribery. Tumanggap siya ng suhol. So kayo ba bilang isang PIDEA agent na maraming mga drug lords na nasa paligid nyo, meron bang ni isang nagsampa man lang ng kaso for bribery laban sa inyo? So eto nga mga kababayan ang pinagtataka natin kung bakit galit na galit po itong si Senator Jinggoy kay Morales, no? Siya ba talaga ay napipikon lang dito kay Morales or talagang guilty po siya, no? Doon sa sinabi ni wala tayong magagawa. Whether maniwala tayo sa hindi na hindi po siya guilty, convicted na po siya eh. 'Di ba? Kahit pabigyan po natin siya ng konting percentage, 'di ba? Ng pagiging not guilty. Wala tayong magagawa, convicted na po siya eh. 'Di ba? Oh, yun nga po mga kabayan. Ano ba, pikon ka ba or talagang pinaninindig mo na guilty ka talaga? Wala ka nang magagawa doon, convicted ka na eh. Wala po. Wala pa kayong conviction for bribery. Wala po akong conviction. At lahat ng mga kaso na kinaharap ko, lahat po yan harassment. Lang sa Well, huling punto na lang po dahil gusto kong marinig din yung komento ng mga netizen kasi po talaga ang daming humahanga sa inyo. Alam ko po na sa panahon na gaya na parang hinaharap nyo, nilalabanan nyo ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, alam ko na may mga pagkakataon na nararamdaman nyo nag-iisa kayo. Pero ang aking pakay po ngayong gabi para iparamdam sa inyo na napakaraming mga Pilipinong sumusuporta sa inyo. At maya-maya po, babasahin natin ang mga komento nila. Pero ang huli na lang po, Then mga kabayan, may mga nagko-comment din po na ito raw si Morales ay bayaran. Nako. Eto na lang po yung tanong ko sa inyo. Kung ikukumpara ninyo si Morales dito sa mga nag-criticize ng kanyang credibility, no? Maging nag-criticize dito kay Senator Bato, 'di ba? Itong si Gadon, mga kababayan. Dito na lang Kung for example si Senator Jinggoy, Chis Escudero, Rez Hontiveros, Grace po, no? At saka sino pa? Gadon, no? O yan mga kababayan, no? Yung mga nagkri-criticize at ayaw talagang, binibigyan talaga nila ng discredit nila si Morales. Sa palagay niyo po ba, sa kanilang lahat, sino po ba ang mukhang bayaran? 'Di ba? Kung bayaran lang naman ang pinag-uusapan. Sa kanilang apat, mga karibin natin dito Morales versus Senator Jinggoy na convicted sa bribery. No doubt na yan, no? At si Grace po, Chis Escudero, sino pa ba? Senate President Mig Zubiri kasi patitigilin na rin eh. Diba? Lastly, Gadon, mga kababayan. Sino ang mukhang bayaran? Diba? Kasi nagko-comment kayo na bayaran daw itong si Morales eh.
Sa palagay ko naman, kung bayaran itong si Morales, noong mga dati pa niyang kaso, di ba? Kung babalikan mo, 10 years ago. 10 years ago, tama mga kababayan, kasi napapanood natin sa YouTube yung mga interview niya sa 7 at ABS, di ba? Napanood ko po yan O kung talagang nababayaran siya, doon pa lang mga kababayan, hindi na po siya magsasalita. Diba? Kasi yung mga kinalaban niya, mga superior niya dahil sa mamaling pamamalakad. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong komento, reaction, or kritisismo sa video ito, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.